Yung so, tignan natin yung difference ng stock to stock ng Cafe Racer sa Monarch. Disclaimer lang din po, wala po ako masyadong alam sa motor. So, kung ano lang napapansin ko kapag dinadrive, yun lang rin yung sasabihin ko. Mag-umpisa muna tayo sa cons ng Monarch. First cons dito, kapag sa Cafe Racer kasi, pag nag-signal light dito, ginaganyan na lang, pipindutin para bumalik. While dito sa Monarch, yan, manual na ibabalik. Yun, minsan pag liligo ko ganun, sumusobrang napapaganon. Pero okay lang naman siya. Tapos, yun, kita rin yung gas. Yan, sabihin ko na lang ibang napapansin ko pa. Eto freebie. Ito sa kabilan namin. Tapos pwede tanggalin to para pag iniwan yung motor hindi nila makuha. Tapos isa pang cons, eto, di ko lang kung sa lahat to, sa akin lang sa Monarch. Ayun, parang may bakante. Try na yung higpitan pero ganyan na daw Di ko alam kung paano to yan. Yan, pansin ko lang. Isa pa, itong headlight hindi siya masyadong na-adjust. Nung ginamit ko to pagka high beam ko nasa langit yung high beam niya, saktong gabi pa. Kaya yun, ito na yung pinakamababa niya. Hindi ko kasi mapakita sa gabi pero yun, hindi siya masyadong adjustable pero sakto naman na, maganda na. Pero di pa rin kagaya ng Cafe Racer na kaya talagang ibaba, i-adjust ng malupitan. Sitting position, okay naman ako sa sitting position na itong Tempest. Tapos mas comfy pa rin dito, mas comfy daw sa Tempest na umupo kaysa dito. Pero yun, maliit na upuan pero mas comfortable daw yun. At yung tools din pala na ginagamit, dapat yung tools na gamit yung magandang tools, pangit yung bigay ng Monarch na tools na libre kasi hindi masyadong nag-fit, babaklas yung pintor. Yun. So far yun lang naman. Tapos dun na tayo sa pros. Ayan, mabilis, sobrang bilis. Ang layo ng pinagkaiba nila dito. Tapos yung tunog, iba yung tunog tingnan na. Pero stock lang naman to. Kaya etong ano natin stock to stock. Pinagkaiba ng stock to stock. Ito yung tunog ng stock. Pogi din Hindi ko na napamodify yung Cafe Racer. Pag dito yun, malakas, pogi yung tunog ng tambutso ng Tempest. Solid, talagang music to my ears. Okay. Tapos pwede pa i-modify ito kasing sa gulong malaki pa yung allowance. Pwede rin siyang palitan ng swallow. Same sa likod. Balitong mga likod pwede siya sa harap, hindi palipat doon. While sa Cafe Racer ganun din. Pogi din yung Cafe Racer. Cafe Racer talaga yung pinaka first na ano ko. Pero yun nga, syempre wala pa tayo nakikita ang modify ng Tempest. Kaya yun, ito pala first modify ng Tempest. Pinaglossy ko na. Dati siyang matte. So yun, ang pinaglossy lang dyan ito.
Tsaka yun. Tapos pansin ko rin dito, hindi pantay yung ano, pagkalagay niya. Taas to. Ito, dito. Hindi ko alam kung ganoon talaga o hindi wow. Yan, isa pang nagustuhan ko sa Tempest, sobrang daling hanapin ng neutral. Pag sa Cafe Racer kasi 'di ba, kailangan iusog-usog pa. Parang kunyari pag hanapin mo yung neutral mahirap. Pag sa Tempest, itataas mo lang. Pag Cafe Racer kasi minsan kailangan mong iusog ng konti para may move mo sa neutral. Sa Tempest, never ko naranasan yan. So kahit naka full stop ka agad from uno, tapos full stop, pwede mo siyang neutral ng hindi mo kailangang i-kadyot-kadyot yung motor mo para mahanap yung neutral. Yun yung pinaka-nagustuhan ko kasi problema ko yun dati. And sa busina, malakas na yung busina niya. Tapos style of position while driving, mas aggressive yung paa dito nasa likod. Naalala ko nung drive ko to, tapos bigla akong lumipat ulit sa Cafe Racer, yung paa ko dun ko nilalagay sa likod dito kasi nasanay ako dun na yung paa ay patalikod. Yun, isang pros pa, malapad yung gulong ng ano. Hindi ko alam kung dahil sa malapad yung gulong niya or magandang suspension niya, kasi hindi mo ramdam masyado yung tag-tag dito. Pero feel ko kaya rin naman ng Cafe Racer yun pag napalitan yung gulong niya. Hindi man ko kung suspension yun or yung ano, gulong. Tapos yun, pinakagusto ko rin dito isa yung USB. Ito meron sa lahat ng Tempest to, may USB na siya. USB. Tapos isa pa palang cons ng Tempest, naka-auto lagi na nakabukas tong ilaw niya. Ayan o, nakabukas. Hindi ko lang kung kita. Wala siyang option na pwedeng isara nga. Ayan, it's either nakabukas lang siya na yung full or eto. Pero yung ganyan niya, yung off niya, nakabukas. So yun, hindi ko alam paano yun eh. Bilang option. Tapos may hazard na rin siya. So yun, astig. Sa pang cons, wala siyang ano na yung tawag dun? Body stand. Nalimutan ko na. Ito, wala siyang ganito. So yun. And hindi naman siya cons, hindi rin siya pros. Pero sobrang bigat ng Tempest. Laki ng difference ng bigat nilang dalawa. Mabigat talaga siya. Pero okay naman yan. Tapos eto, meron na agad siyang tawag na nito, guard. Basta guard. Meron na agad siyang guard. Yan. Siguro pag modify ko lang to, eto lang siguro. Pag sa katawan, yung medyo mas maliit. Kasi, ewan ko, parang mas pogi siya pag wala eh. No? Diba? Yun. So far, yun pa lang naman yung nakikita ko. Magto 2 weeks pa lang sa akin. Sa konsumo ng gas, hindi ko pa masyado na text eh. Pero yan, 270 kilometers na yung tinakbo neto. Ang pinagas ko pa lang dito na total eh, nasa 700. Nung kinuha ko siya eh, may 1 bar siya na gas. Yun. So overall sa akin, sa pagdadrive ng Cafe Racer 152 tsaka Tempest 250, wala naman akong problema sa kanilang dalawa. Mas preferred ko lang siguro yung Tempest kasi ako, dahil dun sa neutral,
sa bilis, mas maporma din siya para sa akin. Pero maporma rin naman yung Cafe Racer pag na-setup siya ng solid. Pero to, ewan ko, wala pa nakikita bagong setup, so try natin. Setup siya ng malupitan. So kapag papapiliin ako kung Tempest o Cafe Racer, depende kung budget wise Cafe Racer. Tsaka para sa akin kung project bike, Cafe Racer malupit. Wala pa kasi ako masyadong nakikitang bago pa lang ang Tempest pero di ko pa sure kung ano yung fully itsura na ito pag na-modify, diba? Kaya yun. So sample lang ng neutral na ito kapag hinahanap. Wait lang. So yun, yung dito rin pala sa gas tank. Pogi. Ayan, ganyan na lang. Hindi yung sa Cafe Racer. Naalala ko nung Cafe Racer, akala ko nasira ko nung hindi ko bubuksan yung gas tank. Yun. Tapos side mirror, okay na din siya. Hindi ko alam kung pwede rin o bagay din dito yung bar end na side mirror. Pero yun. So ito, pag sa neutral, hanapin natin, wait lang. So pag neutral, kunyari first gear, gusto mong i-second gear, ay neutral ulit, ganun. Madali lang siya hanapin. Hindi katulad nung sa Cafe Racer na kailangan iusog-usog konti mo pa bago mahanap yung neutral or ipilit mo ng solid. So yun, isa yun sa pinaka big na turn on ko sa bike mo to. Ito may plastic siya dito. Ewan ko kung ganyan na talaga yan yung nakuha. So yun. Yun lang perspective ko sa dalawang bike. Ating Cafe Racer. Hindi ko kayo mabigyan ng mga specific na mga details kasi hindi naman ako biyasa sa motor. Yun lang yung sa tingin ko lang bilang isang normal na mamamayang rider, no? Yan. So ito, gagawa tayo ng vlog kasama to Tempest. Pangalan niya ay Peter Pan. And yun, bye. So yun guys, tanong lang kayo kung ano pa yung gusto nyong malaman, ganun. Try natin i-compare sa Cafe Racer tsaka sa Tempest. Bye. Ito yung cons na sinasabi ko sa Cafe Racer, hindi na i-neutral. So kailangan mo i-kadyot konti, ganun gagawa natin. Ayun. Tapos yung sa ito rin pala yung indicator. Lang yung add-ons na sa gas. Kita ito itsura ng gas tank. Tanggalin lang natin yung vape. Yan. So pag papasok, pindot lang. Yeah. Yan.